hapon. Welcome to House at Your Service. Ako si Attorney Migs Nograles. Mga serbisyo ng pamahalaan sisiguraduhin ihahatid direkta sa taong bayan. Dito lang yan sa House at Your Service. Umpisahan na natin ang ating serbisyong publiko. Sa hapong ito, reklamo ng isang kababayan natin mula sa Naga City ang ating tutugunan. Reklamo ni Jason Ferrer. Tinanggal daw siya sa trabaho matapos lamang niyang tanggihan ang isang relocation request ng kanyang employer. Makakausap natin ngayon si Jason via video call. Magandang hapon sa iyo, Jason. Good afternoon po, ma'am. Jason, maraming salamat na binigyan mo kami ng panahon ngayon para ma-share ang kalagayan ninyo. Gano'n ka na ba katagal dyan sa employer mo? 3 years na po mahigit po. Since 3 years? 2023 pa po. Bali, nag-start po ito, ma'am. May, po kasi ako, bayaw sa Antipolo na nirecommend po ako dun sa company. So, nirecommend ko dun, nag-undergo po ako ng training ng 3 araw na wala akong bayad. Walang bayad ang training? Wala din pong kahit na anong training o kahit na anong. Masakit lang ako dun sa mag-train sa akin. Mag-PT po kami. Ay tuturo niya sa akin kung paano po yung trabaho ng ilang installer po. Pagsimula mo 3 years ago, Opo, did you sign an agreement, an employment contract? Paano ba nagsimula itong pagka-employ mo dyan? Bali, may pinapirma lang sa amin na, ma'am ang rules and regulation lang ng company. Pero pong naka-indicate doon na walang benepisyo, walang insurance. Ang pagpasok mo, tama no, nag-training ka and then may pinapirma sa inyo na makaka-receive ka ng certain amount. Walang benefits yan, walang SSS, walang PhilHealth. Pag nare-release sa'yo monthly, itong pagbayad sa'yo, may resibo? Meron bang pinapasign? Nung ma'am, nasa Antipolo ko, ma'am, kasi nag-work din ako dyan para sa office nila kami sumatawad po. May, sila dyan, parang envelope na lagay ng sahod. So, may pinapapirma kami na receive na namin sahod, ma'am. Ang trabaho mo, Jason, isang installer, tama? Meron ka bang boss or supervisor na kinokontrol kung paano mo trabahuin ang mga bagay, anong gagawin mo, nagdidirekta sa paggawa mo ng trabaho? Meron, ma'am. May boto po kami, ma'am. Busy po kami, ma'am. Nandun yung pinakang may-ari po. So, sila po yung bibigay ng mga schedule na gagawin namin. Wala kayong 9 to 5 na work kasi output-based siya. And may mga trabaho naman po talagang ganon. Kung yan naman yung na pagkaintindihan nyo ng kumuha sa inyo. Pero ang tanong ko, meron talagang nagsusupervise na talagang sinasabi sa'yo, ay hindi, mali yan. Dapat ganito yung gawin mo. Na hindi ka, kumbaga, free to do your own. Apo, ma'am, meron po nagsusupervise sa amin. Ano ba ang dahilan kung bakit tinanggal ka sa trabaho mo? At kailan to nangyari? Ang nangyari, ma'am, June 18 po, may dumating po na dalawang opisina po sa Polo, dumating po dito sa Bicol, sa Naga. So, ang ginawa nila, ma'am, kinuha po nila lahat ng mga unit, ma'am. So, that point, ma'am, yun po, wala na trabaho, ma'am. Kaya yun, kahit na anong discrepancy, malinis po lahat, ma'am. Kompleto, pera na po. Kompleto, ma'am. So, itong pagkabigay sa'yo ng explanation, pag-relocate sa'yo, may chance ba na makapag-explain ka or bigla-bigla na lang nilang ginawa to? Wala pong notice to explain, NPE or IR. Ano ang grounds daw ng itong kumpanya na to para i-relocate ka? Ang cost daw po, namin offer daw po kami o ako ibang unit dito sa Bicol. Ganito nga ang nangyari sa iyo. Ano ang pinakareklamo mo ngayon? Ano ang gusto mong mangyari?
Eh, lagi ko naman pong reklamo sa kanila bakit wala kaming benefits. Sabi ko parang hindi naman na makatarungan na papayag pa ako sa kanila na magtrabaho. So sabi ko, ay, ayoko na po. Sabi ko, So gusto mo pa rin magtrabaho sa kanila? Gusto mo lang makatanggap ng benefits? Tama ba? Or talagang hihiwalay ka na at gusto mo lang makuha ang karapat-dapat sa iyo? Yun po, ma'am. Yun na lang po, gusto ko na lang pong makuha yung dapat po na kung ano man po yung makukuha ko, ma'am. Ayan. Ma'am, ang lagi pong sinasabi ng legal advisor. Tsaka mahirap na rin dahil meron ka nang nakabangga wala doon naman sa daw mga nakatrabaho mo. No? So yan, para mabigyan linaw ang problemang ito, makakausap naman natin si Joseph Paluyo, ang legal staff ng legal department ng kumpanya nito, which is Raid Store Philippines. Magandang hapon sa iyo, Sir Joseph. Good morning, Attorney Mix. Maraming salamat na at least mapapakinggan natin ang kabilang side naman nitong Raid Philippines, itong nangyayari sa reklamo ni Sir Jason Ferrer. Bago po lahat, kilala niyo po ba si Jason Ferrer? Yes po. And Jason Ferrer ay dati niyong employee, nasa inyo for 3 years na. He is not our employee. Bakit hindi niyo siya tinuturing na employee? In fact, yung nabanggit niya na yung bayaw niya is a freelance installer. So, yung bayaw niya, in-introduce siya sa amin at alam nila yung policy. We have no employee-employer relationship from the start. It's because of we offered yung mga benefits, also we offered yung talaga magiging sweldo. But they are refused to accept yung ganong ano ba tawag patakaran ng policy. First quarter of year 2023, pumunta siya doon. Tama yung sinasabi niya na nagkaroon siya ng training. Pero from the very start, alam niya na ang nag-introduce sa kanya, which is yung bayaw niya na tinutukoy, ang may pananagutan sa kanya. Kasi hindi namin siya kilala. Ang inintroduce lang siya sa amin, hindi naman kami masyadong mapili sa mga qualifications. As long as mapagkakatiwalaan, at okay naman, tinanggap niya yung policies na yon na yung training, wala And kaming this was 3 years ago, correct, sir? Yes po, first quarter of year 2023. But So, earlier, you nakita also namin siya said, mga- kilala niyo si Jason. Yes, Kilala mo, introduce kasi nakausap mo kami. na tong si Jason. Nung nasa Pampanga, ako kasi, sa akin dumadaan kasi yung mga sinasabi nila na freelance installer agreement, yung sinasabi nila. Okay. Nandun sa policies namin na ito yung mga do's and don'ts na dapat at hindi dapat nilang gawin. As So, part of the ngayon- legal department, sir, ano po ang pinapasign nyo when they start, even as a freelance? Kasama doon yung mga pag-handle ng mga unit, yung mga equipment namin. Yun, kasama yun po doon sa ano. And at the same time, kasama po doon na hindi talaga kami, wala kami pananagutan pertaining doon sa mga benefits na kiniklaim nila. Naintindihan po naman natin yan na ganon, na may kasunduan, no, na 3 years. Ang tinitingnan po natin dito, una, no, is, babalikan ko lang na binigyan po siya ng letter to relocate last June 13, tama po ba? Attorney, is it okay na tapusin ko lang muna po yung para at least po mas maganda po yung ating talakayan upang sa ganun po ay tama din naman po na masagot ko din yung mga binabanggit niya po. Para Yes, hindi but naman you're going away from my questions kasi po. Ang ating punto po dito ay ang pagkatanggal po sa kanya muna. Hindi po siya tinatanggal. Nire-relocate lang po siya from other branch. Yes. It's because of may mga issues. Ikinikip po namin siya dahil nga po doon sa magandang performances and record na pinakita niya sa amin. And yung mga ilang months pa lang siya na nasa Yes. amin, kinikip namin siya.
maayos siyang kausap, maayos naman siya magtrabaho. And this was 3 years ago already. 3 years na po siya Yes sa po. inyo na kinikip nyo, di ba? Dahil Yes nga po, nasa maganda, Bicol po siya. maganda ang performance naman. Happy Yes naman po, po happy kayo. naman siya. Nagkasalitan lang, tama. Yes po. Kung bakit na naman din siya, i-relocate na naman ngayon, dahil po yung binabanggit niya na sinabi niya na totoo na hindi naman siya tumanggap ng pera doon sa customer, na sinasabi niya baka sinisiraan siya. Pero po, dito po kami nagulat nung binacktrack na po namin yung kanyang page, nakita na po namin. Habang nandun siya sa Bicol, hindi po unit namin, yung gamit niya, ini-install niya, pero sarili na po niya yung Ito yung sarili na po sa niya vlog po. niya, tama po? Yes May po, vlog siya, okay. Yes po, makikita nyo naman po doon na kumbaga sarili niya ng business, tulad din po ng ginawa. Yung iba Pero din po kasi sir, kaya tanong ko po, no? Di ba hindi nyo employee nga si Sir Jason? Yes po, hindi po namin So employee. bakit meron ko po kayong kinalaman dun sa Facebook niya? Wala naman po kayong control sa gawain niya. Kasama po dun sa usapan namin na ang ipinapromote po dapat niya is yung business po namin. Bakit kailangan Kasi po yung niya warranty- mag-promote kung hindi naman po pala siya employee? Attorney, yung what do you call this? Yung warranty po ay sa amin din po. Warranty saan po? Yung warranty po ng unit. Kapag nasira po yung unit, kami po ang binabalik. Oo nga po sir, pero ang tanong ko po, sa Facebook po niya na personal account po niya, sabi niyo Yes po. earlier hindi po siya employee. Bakit po Yes po. meron na siyang kailangan gawin na sa personal Kasama page po niya? agreement namin, attorney. Nasa agreement niyo. Oh, sir, akala ko freelance po siya. Wala kayong control sa gagawin niya. Yun po yung nasa freelance agreement po namin dito. Okay. Na ang dapat po pinopromote nila, yung kasi unit po namin ang ginagamit po nila. Warranty po namin, kami din po ang So pag yung nasira po yung unit, services po ba ng pagka-freelance ni Sir Jason, para lang malinaw po sa lahat ng nanonood, ang services po ni Sir Jason ay installer or ang pag-promote po ng inyong products? yung pag-install po. So bakit po meron kinalaman ng pag-promote ng products po sa Facebook niya? Hindi po yun yung pinaka-kine-question namin. Kung hindi yung warranty po, pag binalikan po yung warranty, sa amin din po isisingil. Tapos po nandito naman po lahat Bakit yun. po may kasamang warranty? Can you please enlighten lang po, no? Bakit may kasamang warranty sa ganito, sa kanyang pagpo-post sa Facebook kung yun yung reason ng pagka-relocate? Kasi Yes yung po. warranty Attorney- po, 'di ba, doon sa pag-i-install para sa mga services na ginagawa sa third party Yes po. sa pumupunta sa inyo. Ito po nasa personal po ni Jason na Facebook page niya. Attorney, kung sakaling kayo po ang aming customer at magpapakabit po kayo ng unit sa amin, Okay. at si Jason po ang na-contact po ninyo as installer, now, resibo po namin ang gagamitin. Pag nasira po yun, kami rin po ang babalikan ninyo. Opo. Lahat po ng yun ay amin po, cargo. So ngayon, pag yung pinopromote niya, iba na pong unit, hindi na po namin unit. For example, nagpo-promote na po siya ng ibang unit, wala kami, okay lang, walang problema. Pero po, the mere fact na masira, kami po ang sisingilin. Paano naman kayo yung siningil dahil nasira? For example po, yung isang unit, Balikan ko na lang po. Ano po ba exactly ang na-post ni Jason in relation to promoting the product that is in relation to a customer na nagrereklamo po? Meron po bang preba na ang pagka-post niya ay nasira at papasok doon ang warranty claims dahil ang prinomote niya ay ang mismong nasira with the warranty doon sa nagreklamo sa inyong customer? Para lang wala clear, po ha? naman po tayo dun sa puntong yon, no? Iniiwasan po natin yung ganong bagay na kung saan at the end of the day, hindi naman po namin unit. Kung ma-sideline po siya,
okay, Mm-mm. wala pong problema. Pero yung the mere fact na kami na po ang sisingilin ng customer, Mm-mm. hindi naman po naman siguro tama sa part namin iyon. I just want to establish the facts po, sir, ha. Hindi po ako nakikipag-away or nagdedepensa dito. Gusto ko lang i-establish yung facts. So, ang post, para balik lang tayo sa facts dito, ang na-post po ba ni Sir Jason is a unit na nasira ng Wala pa isang... naman pong nasira. so wala Attorney. pa. Gusto Wala lang niya pa tayo dun sa umiwas nasira. gusto niyo lang pong umiwas ng circumstance na hindi pa po nangyayari na merong magreklamo tapos ang iba ang na-promote ni Jason sa Facebook page niya. Tama po? Yes po. Yes Okay. po. Kasi gusto lang natin factual tayo dito, 'di ba? Na Yes, meron na po attorney. bang may nangyari or wala. So these are all circumstantial and hasn't happened. Yes po, Okay. attorney. Is he considered resigned or is he terminated? He's not terminated. He So- offered him na ma-relocate siya, but he refused. Okay, Nag-offer so na rin what po is kami his kahit status ito now sa if he mga- refused? Sa inyo? Hindi po namin alam sa kanya. Until now, we're still waiting for him. Bakit po siya ang magde-decide? Wala naman po kaming magagawa kung ayaw na po niyang bumalik sa amin. So for you, resigned po siya? Yung sa amin po, hindi, pwede po namin i-consider na na-resign na siya kasi until now, ako personal, Mm-mm. nag-aantayan lang din ako sa kanya. No? We can Ayun, meet Jason, halfway. abuti ka pa, may nag-aantay sa'yo. No? Ang dami mga taong gustong inaantay din sila. Dahil sa mga bagay-bagay na ito, nagkakagulo tayo kung ano yung facts of the case, kailangan siguro talaga natin ng mas may direksyon na talagang alam-alam ang subject matter na to. Kaya manatili muna kayong dalawa na nasa linya at sa lahat ng mga nanonood, no? At idudulog natin itong problema sa Department of Labor and Employment, NCR. Makakausap natin si Attorney Cesar Petate, ang head ng Mediation, Arbitration and Legal Service Unit ng DOLE, no? Magandang hapon po sa inyo, Attorney Cesar. Thank you, Attorney. After po nating marinig yung claims and statements ng dalawang parties, nakikita po natin may dalawa po tayong issue na dapat tingnan or tutukan. Una-una po, yung employment relationship ni Yes. Jason Ferrer sa raid. Tapos ang pangalawa, yun nga po, kung meron bang tinatawag na Ground. dismissal in disguise or constructive dismissal. Mm-mm. So, doon po sa unang issue natin, si Jason Ferrer po ba is an employee Yes. ng Oo. RAID. So, bago po natin niresolve, para po ma-resolve natin yun, ma'am. Oo. Meron tayong tinatawag na, ma'am, di ba yung fourfold test? Yes. Yung payment of wages, hiring, discipline, the power to discipline, and element of control. Ang pinaka-importante po doon, ang control po, tama, Attorney? Yes, ma'am, yes, ma'am. Pero doon po sa salaysay ni Sir Joseph Paluyo ng RAID, nakita natin na merong silang control Yes. over Jason Ferrer. The fact na naitatransfer nila kung saan saang branches si Jason Ferrer, yung ating complainant, isang aspeto na yun ng control na sinasabi Ano po ba, ating Attorney, batas, ma'am. ang control ba para sa mga nanonood natin? Ano ba tong control? Dapat po ba nakasulat yan? May kasunduan? Or action po ba? Action po yan, ma'am. Actually, dun sa means and methods in accomplishing the task, dapat walang control si Reid yan. Except dun sa results. Doon lang dapat siya may control yung resulta. So dito, ano po ang Kung determination ng control dito? may consider po natin siya as independent contractor or freelancer, dapat wala pong control si Reid sa means and methods sa pag-accomplish ng trabaho ni Ferrer. Dapat yung resulta lang ang may control siya. Kasama po ba ang aspeto ng control sa employer ang pagtingin sa pinopost ng kanilang mga tao, independent contractor man yan or employee man yan? Yung pong pag-monitor, hindi labas na po dapat sa sa trabaho. Hindi kasi dapat meron na kahit paano may privacy naman yung ating mga employee from the employer.
Kahit So, hindi po, dapat lahat monitor. kahit Yes, po, personal po to, no? So, kahit po merong ini-endorse, kumbaga, or ginagamit na ibang brand compared dun sa Raid Shop Philippines, dun sa personal page, dahil nga, kahit kine-claim na independent contractor or Yes, ma'am. freelancer, ay, pwede po ba yun? Or pwede po ba yun Di ba- pagbawalan? Doon mga sa pagbabawal, ma'am, ng rate kay Ferrer na mag-endorso ng ibang produkto, ma'am, isa pa ring element of control yun, ma'am. At saka, makikita natin, ma'am, yung economic dependency test na dapat, kumbaga, hindi siya pwedeng mag-engage sa ibang company or tumanggap na ibang produkto na dapat sa raid lang siya. So, isang aspeto mo ng economic Oo. dependence, ma'am, na si Jason Ferrer, yung ating complainant, dapat magre-render lang siya ng service kay RAID at hindi na sa iba pang agency or ibang product, ma'am. Itong sinasabi po, attorney, ng RAID is, sa simula pa nang naman po, nagkaintindihan naman daw po sila na freelancer siya, gagawin niya ito, iyan, lilipat-lipat siya. So, 3 years ago, yan naman po daw ang Yes, ma'am. pinagkaunawaan nilang dalawa. So, paano po Yes, yun ma'am. pag gano'n ang sitwasyon? Dahil maraming ganito, Ma'am. di ba? Ganito ang sitwasyon Yes, na ma'am. matagal na. 10 taon na, ma'am. tapos gano'n naman din, di ba? Oo. Yes, ma'am. So, sa mga ganyang bagay, ma'am, kailangan natin makita yung kontrata ng dalawa kung meron silang agreement, ma'am. And dapat, ma'am, kung talagang ipinipilit ng RAID na si Jason Ferrer ay isang independent contractor or freelancer, dapat may establish nila na talagang may unique skills and talents and abilities itong si Jason Ferrer. Yun nga po, ang pinaka-importante, dapat walang control na ine-exercise si RAID kay Jason Ferrer doon sa ating complainant kung siya ay talagang independent contractor. So, in a situation like this, attorney, ano nang gagawin ni Jason at saka ang kanyang employer? Well, among themselves, pwede naman sila mag-usap, ma'am. Magkaroon sila ng kasunduan or settlement. Nirerespeto naman ng Department of Labor yan, ma'am, yung kanilang agreement na sila lang nag-reach or nag-abot. Pero kung hindi po sila magkakasundo, meron tayong tinatawag na SENA, ma'am, or single entry approach, kung saan yung ating SENA desk officers ng Department of Labor and Employment po ay paghaharapin sila para magkaroon ng impartial and fastest or speediest resolution ng kanilang hindi pagkakaunawaan, ma'am. Oo. So, kung gano'n, anong office naman pupuntahan ni Jason? Dahil iba-ibang city na siya. Yes, ma'am. Well, si Jason po, pwede naman siyang mag-file ng request for SENA online. Meron ng online. Yes, Okay. ma'am. Meron po yan online. Or pwede ka naman mag-walk-in, Sir Jason, sa pinakamalapit na dole office namin. Maraming salamat sa inyong oras, no, at saka sa pag-explain mo sa mga ganitong aspeto, ng mga ganitong klase ng mga employment concerns and disputes. At yan po, si Attorney Cesar Petate, ang head ng Mediation, Arbitration and Legal Service Unit ng DOLE NCR. Jason, tulad ng sinabi ng DOLE NCR, kakailanganin mo nga dumulog sa kanila, sa kanilang tanggapan or mag-file nga online dun sa SENA, or kung gusto mo pa rin ay makipag-areglo at mag-settle kayo doon mismo sa Raid Store Philippines, no? Ang dami mong choices at kung ano man ang iyong maging desisyon dyan, huwag kang mag-alala dahil aalalayan ka namin, aalalayan ka ng team natin dito sa House at Your Service sa kung ano mang desisyon mo at option mo sa mga proseso na dapat mong gawin. Kaya maraming salamat sa inyong tiwala sa ating programa.